So, let's continue. Open your book again on page 186. Mag-proceed na tayo sa understanding integers. And susunod na yung sa pag-add, subtract, multiply, and divide. Okay? Ayan. So, understanding integers. Meron tayo ditong mga negative and positive integers. And magdodraw muna ako ng number 9. Ayan. Ngayon, dyan sa number 9, meron tayong, ang pinaka-center natin ay 0. Tapos, ang susunod sa mga 0 from 0 papunta sa right is mga positive numbers. And dito naman, bago yung 0, from 0 papunta sa left, we have the negative numbers. Tandaan, ang pinaka-center is 0. And yung 0 papunta sa right, yun yung mga positive numbers. And 0 papunta sa left, yun yung mga negative numbers. Okay? Or negative integers. And kasi when we say integers, yun yung combination ng negative, positive, and kasama na din yung 0. Okay? And dito, kailangan nating i-arrange yung mga numbers na ibibigay based kung halimbawa least to greatest or greatest to least. So, halimbawa ang bibigay si teacher ng mga numbers. Ito. So, we have negative 3, negative 5, 0, 3, 5. So, based dito sa mga numbers na ito, kailangan natin silang i-arrange dito sa ating number line. So, i-number muna natin sila. We have negative 1, negative 2. Wait lang. Maingay yung aso. Oh my God. Yan. So, we have negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Next, we have dito sa positive 1, 2, parang counting numbers lang, 4, and 5. So, dito, kung papansin niyo, ano yung pinaka nauna? Nauna, from left to right. Negative 5 po. Negative 5. So, kailangan mauna si negative 5. Susunod, tanggal na ito. Susunod, negative 3. 3 po. Very good. Hindi lang 3, negative 3. Ay, wait. Ayan. Next, we have 0, 3, and Tapos 5 po 5. niyan. Very good. So, ano napansin nyo kapag negative? 'Di ba kapag positive numbers, kung kokonti siya, siya yung pinakauna. Pero bakit dito? Mas nauna yung may malaking number. Mataas po. Ayan. Kasi pinakakonti yung may mataas na number. Bakit? Kasi siya ay negative. Kung kailan kasi lumalapit sa 0, yun yung mas marami ang value. So, di ba nga negative? Halimbawa parang sa utang lang yan. Kunwari ng utang ka sa classmate mo. Kapag ang utang mo is 5 pesos, tapos halimbawa si Tony, 5 pesos ang utang niya, tapos si Mervy, 3 pesos, sino ang may malaking utang? Tony. So, si Tony. So, kapag utang siya, di ba parang ano siya, negative kasi nga utang. So, ibig sabihin, para para malaman natin kung sino yung may pinakaswerte, ganon. So, si Mervy kasi konti lang yung utang niya. So, ganon siya. Mas malapit si Mervy, since siya ay 3 pesos lang ang utang niya, mas malapit siya dun sa papuntang 0. Okay? Kaya yan ay naging mas malaki yung value ng ating negative 3 kaysa kay negative 5 kasi si negative 5 marami siyang utang kaya pinaka huli siya. Tapos ang negative 3 Tsaka po sa mga sa mga temperatures. Yes. Okay? So ganyan yung tandaan nyo. Kapag positive, kung normal lang, halimbawa mas malaki yung number, so mas malaki yung value. Pero sa negative, kapag mas malaki yung number, konti yung value.
Kaya kung i-arrange natin sila, matutulungan din kayo ng number line na i-arrange yung mga numbers. Okay? Like for example, ito, in-identify muna natin yung mga numbers sa number line and nakita natin na ang pinaka-konti is negative 5 kasi pag nasa left, mga konti yan kasi nga negative. Pag nasa right, padami ng padami. That's why positive. Okay? Dorio, pinaglalaruan mo yung ano mo. Naintindihan mo ba yung diniscuss ni teacher? Okay? So, yan yung arrangement. And kapag sinabi natin i-plot, ang gagawin nyo lang is to, ayan, draw a, wait. Ayan, parang dot dito sa mismong tapat ng number. Okay? Ganyan. Pero since ito lang yung pinaplot natin, ang ipa-plot mo lang yan, ayan, halimbawa papaplot ko ito, negative 5, negative 3, 0, 3, and 5. Okay? May question ba dito sa ating integers? Paulit po, hindi ko po masyadong gets. Okay. Halimbawa, Ano kapag- ba yung opposite ng 0? 0 anak. So, dito, sa integers, meron tayong mga negative numbers, yun yung 0 papuntang left. Meron tayong mga positive numbers, 0 papuntang right. And sa positive numbers, kung kailan dumadami yung number, lumalaki yung number, dumadami din yung kanyang, or lumalaki din yung kanyang value. Pero kapag negative, kung kailan siya lumalayo sa 0, kumukonti yung kanyang value. Or kung kailan mas mataas yung number na negative, mas konti yung value. Halimbawa, negative 5 and negative 3. Kung titignan nyo lang yung number na 5 and 3, sasabihin nyo sa akin na mas malaki si 5, tama? Pero, kapag negative, mas konti si 5, negative 5 kasi nga negative yan. So, mas konti yung kanyang value, okay? Kaya yan ay least. Ang negative 5 is the least at ang greatest is si 5. Kaya kapag in-arrange natin itong mga binigay kong numbers na ito from least to greatest, we have negative 5, negative 3, 0, 3, and 5. Pag naman sinabi kong greatest to least, papunta siya dito. So we have 5, 3, 0, negative 3, and negative 5. Clear? Clear ba sa inyo yung arrangement? Least to greatest. Kapag sinabing least to greatest, di ba konti, papunta sa marami. And kapag greatest to least, marami papunta sa konti. So meron din tayo, kagaya ng tinuro ko sa inyo nung comparing yung sa decimals, meron din tayong ganito. Halimbawa, si negative 1, i-compare natin siya kay positive 1. Alin ang mas marami? Negative 1 o positive 1? Positive. Positive 1. 1. Very good. Ano kaya ang symbol na gagamitin natin? Greater than, less than? We have less than. Less than. Okay, kasi negative 1 is less than positive 1. So, halimbawa parehong negative, baka malito kayo. Negative 5 and negative 3. Yung example kanina, alin kaya ang pinakamarami dyan? Yung Negative number, 5, yung negative 3 po. Very good. At ang gagamitin nating symbol is less Less than. Less than. than. O, halimbawa, negative 1 and negative 4. Alin ang Greater pinakamarami? than sign po. Very Yung good. 1 po. Negative 1 po. Very good. Naintindihan nyo na Negative yan. Hindi one. na kayo nalilito kapag negative and positive. O, Hindi halimbawa, na po. parehong positive. O, parehong positive. Anong mas malaki? 5 po. Greater Five. than po. Ayan. Papansinin nyo kapag mga positive numbers, kung ano talaga yung pinakamalaki, siya ang may malaking value. Pero kapag negative, tingnan mo ito, 5 and 3, mas malaki si 3 kasi negative yan. Okay? So, mag-proceed na tayo sa addition, subtraction, multiplication, and division. Ayan. So, first is the addition. Magbibigay ako addition of integers. Magbibigay ako ng mga examples dito sa addition of integers. Mag-proceed kayo sa page 194. Okay? So, we have, tandaan nyo, kapag addition, kapag magkapareho sila ng sign, i-add mo sila and copy yung kanilang sign. Pero pag magkaiba sila ng sign, isusubtract mo sila and then follow the sign of the bigger number. Halimbawa, meron akong binigay. Example is, change ko lang yung color.
Ayan. Halimbawa, we have 5 plus 3. So, 5 plus 3, same sila ng sign, tama? Positive si 5, Opo. positive si 3. So, that's why the answer is also 8. and 5 plus 3, that is Opo. 8. So, 8 ang answer. Halimbawa naman, pareho silang negative. For example, negative 5 plus negative 3. So, negative si 5, negative din si 3. So, since addition yan, sundan natin yung kanilang sign, which is -8. negative. And the answer, 5 plus 3, that is 8. So, the answer is negative 8. Halimbawa naman magkaiba yung sign. Positive si 5, and then, add natin siya kay negative 3. So, kung papansinin nyo, magkaiba sila ng sign, right? 5 is positive and 3 is negative. So, 5 and 3, isa-subtract natin. Bakit? Kasi magkaiba sila ng sign. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag magkaiba sila ng sign, isa-subtract. So, ngayon, yan ay 5 minus 3, that is 2. 2. po. And ano ang sign ng may pinakamalaking number? Mas malaki ba si 5 o si 3? Malaki si Mas malaki po yung Very 5. good. So, kaya yan ay positive 2. Sundan natin yung sign ni 5, which is positive. How about negative 5 plus natin siya kay positive 3. So, si negative 5, si 5 is negative, si 3 positive. Magkaiba ulit Negative sila 2. ng sign. That is why negative 2 ang answer. Okay? Ano nyo sila? Pag-aralan nyo. Positive, positive. Pag pinag-add, positive ang sagot. 5 plus 3, that is 8. Negative plus negative, so negative dapat ang sagot. And 5 plus 3, that is 8. Kaya ang sagot ay negative 8. And positive 5 plus negative 3, magkaiba ng sign kasi positive si 5, negative si 3. And ang sagot ay positive 2. Bakit? Kasi ang sign na may pinakamalaking number is positive. And next, we have negative 5. Kapag subtraction, so let's have an example. Wait. Ayan. So, dito, we have the subtraction of integers. Ayan. So, halimbawa, meron tayong given. Ayan. So, 5 minus 3. Diba? Normal subtraction. We have 5. Magtanggal ka ng 3. That is 2. Dalawa. Oo. Next, we have, dito naman, pag naman negative si 5, mag-minus tayo ng 2. So, kapag negative, tapos mag-minus ka, pag-add mo lang sila. Kung titignan mo, parang negative si 2. Kasi nga, negative 5 siya, tapos magtanggal ka pa ng, or magbawas ka pa. Pag nagbabawas kasi, papuntang left. So, negative 5 at saka negative 2, or dalawa pa, pag pinagsama mo yan, that is negative 7. Okay? Pero, kapag halimbawa, 5 minus, tapos, meron ka pang another negative 2. So, kapag ganito, mag-minus ka ng negative, magiging positive ito. Ayan. Magiging 5 plus 2 na siya nun. So, 5 plus 2, that is 7. So, mag-end na yung ating meeting niyan. I-continue natin siya. Mag-join na lang ulit. Okay? Again, 5 minus negative 2. Kapag nakakita kayo ng negative tapos minus, magiging positive yan. Kasi negative times negative, that is positive. So, 5 plus 2, that is 7. And another one, or let's wait na lang kapag nag-end na siya. Ayan, baka mag-end na siya. Less than 1 minute. Mag-join na lang later. Let's continue about subtraction. Okay?